Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Katulad ng pag-ibig, hindi lahat ng ating gusto ay nakukuha natin kaagad-agad. May mga bagay tayong nais makamit pero kahit anumang gawin natin, ay hindi natin ito maabot-abot dahil hindi pa ito ang tamang oras at tamang panahon. Ikaw, kabarangay, nasubukan mo na bang umibig ng tamang tao pero sa maling panahon at maling pagkakataon? Dear Mama Mia, sabi nila kung wala kang gagawin ay hindi ka makakahanap ng love life. Pero ang sabi naman ng iba, huwag madaliin ang pag-ibig dahil ang taong destined para sa iyo ay darating din balang araw. Dalawang magkaibang opinyon pero sa ngalan ng pag-ibig ay pareho ko silang ginawa, Mama Mia. Kung alin sa dalawa ang tumama, yan po ang ikukwento ko sa inyo ngayon. Ako nga pala si Chloe, 33 years old at isang medical technologist sa isang government-owned hospital. Lumaki ko at ang mga kapatid ko sa isang magulong pamilya. Nasabi kong magulo dahil palaging away-bati at hiwalayan-balikan ang aking mga magulang noon. Mabait naman ang tatay ko, Mama Mia. Yun nga lang, hindi niya alam ang ibig sabihin ng salitang loyalty. Marami siyang babae na dahilan kung bakit stress na stress ang nanay ko noon. Noong unang naghiwalay ang mga magulang ko ay dahil nalaman namin na nakabuntis si tatay ng ibang babae. Nagkaroon ako ng kapatid sa labas ng hindi sinasadya at hanggang ngayon ay hindi pa namin siya nakikilala dahil itinakbo siya ng babae ni tatay sa probinsya. Sa takot na maiskandalo. Kaming mga anak ang naging rason kung bakit binigyan ng second chance ni nanay si tatay. Pero ang second chance na yun ay agad ding nasira noong muling nagtaksil ang tatay ko. Sa pagkakataong yun ay naging final na ang desisyon ng nanay ko na tuluyan nang makipaghiwalay kay tatay. Teenager lang ako noon nang mangyari yun at na-realize ko na hindi pala ganun kadaling pasukin ang mundo ng mapaglarong pag-ibig. Napatunayan ko rin ito para sa sarili ko nang maranasan ko ang aking first heartbreak mula sa boyfriend kong si Gilbert. Chloe, Oh, Gilbert! Anong ginagawa mo dito? out mo na ba? Gusto sana kitang kausapin. Oo, kaka-out ko lang. Kanina ka pa ba rito? Ba't di mo ako tinext? Kararating ko lang. Dumiretso na ako rito pagkatapos ng trabaho ko. So, anong sasabihin mo? Di ba nakwento ko last time na next week, lilipat na ako sa Pangasinan? Oo, sabi mo kailangan ka doon kasi ikaw magpa-pioneer sa bagong branch ng hotel ng company nyo. Tama ba? Oo, tama ka. So, ano nga yun? May problema ba? Chloe, gusto ko nang tapusin tong relasyon natin. Ano? I'm sorry. Anong I'm sorry? Ang sabi ko, ano? Ulitin mo yung sinabi mo. Gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Bakit? Bakit ka makikipaghiwalay? Na-realize ko na hindi pa ako handang makipag-commit sa isang relasyon. Alam mo naman di ba na marami pa akong gustong maabot sa buhay? Para sa pamilya ko, para sa sarili ko. Marami pa akong goals na gustong tapusin. Gusto ko magpunta sa Pangasinan na walang ibang iniisip kundi yung trabaho ko lang. At hindi mo magagawa yon dahil sa akin? Ano ko, pabigat, ganon? Hindi yun ang gusto kong palabasin.
Ayoko lang na mapabayaan kita dahil nasa ibang bagay ang atensyon ko o dahil nasa malayong lugar ako. Hindi mo deserve na may isang tabi lang. Sa ngayon kasi, hindi ka pa kasama sa mga plano ko sa buhay. 8 months. 8 buwan bago mo na-realize yan? Pinaasa mo ako? Pinakilig mo ako? Para saan? Para saktan lang ng ganito? Grabe ka naman. Kaya nga humingi ako ng sorry sa'yo. Akala ko kaya ko pero nagkamali ako. Ang daya mo. Sobrang daya mo, Gilbert. Sorry talaga. Gusto ko munang maging stable ang buhay ko bago ako pumasok sa isang relasyon. Mahal kita pero… Hindi mo ako mahal. Kasi kung mahal mo ako, kahit gaano pa karami ang pangarap mo, gagawin mo ang lahat para manatili ako sa buhay mo. Kaso parang pinalalabas mo na pabigat ako eh. Nasagabal ako sa mga plano mo. Sorry ha, pinaibig mo ako eh. Ako naman tong si Tanga, nagpabola naman. Chloe, totoo yung pagmamahal ko sa'yo. So bakit mo ako iiwan? Gaano ba katayog yung mga pangarap mong yan na hindi mo ako kayang isama dyan? Sana maintindihan mo ko. Hindi. Hindi ko talaga magets eh. Pero kung yan yung desisyon mo, sino ba naman ako para ipagsiksikan ng sarili ko sa taong ayaw naman sa akin, di ba? Huwag mo naman sanang isipin na hindi kita minahal. Hindi kita liligawan kung hindi kita mahal, Chloe. Pero kailangan kong gawin to. Kailangan kitang i-let go para sa future nating pareho. Ganyan na ba mga linyahan ng mga lalaking paasa ngayon? Pwede ba? Huwag ka nalang umastang nahihirapan at nasasaktan ka sa ginagawa mo. Sa ating dalawa, ako yung may karapatang masaktan kasi ako yung iiwanan eh. Ako, Gilbert! Ano bang nagawa ko mali para masaktan ng ganito? May kulang ba sa akin? Hindi ba ako karapat-dapat na isama sa pangarap mo? Hindi naman sa ganun. Ganun yun! Gusto ko lang naman kasi na… Huwag ka na magpaliwanag! Okay na! Masakit na eh! Gusto mong mag-grow? Gusto mong habulin ang mga pangarap mo? Oh well, good luck! At salamat ha! Salamat na hindi mo na pinatagal to! Sana kung mabibigyan pa tayo ng pagkakataon, hiling ko na sana magkita ulit tayo. Magkita ulit tayo sa panahon kung kailan pareho na tayong handa. Sana kung okay na ang lahat, pwede pa tayo. Aalis na ako. Salamat na lang sa lahat. Mama Mia, hindi ko alam kung bakit ganon ang naging reaction ko nung araw na makipaghiwalay sa akin si Gilbert. Siguro mas nanaigang galit ko sa biglaang breakup na nangyari. Kaya imbis na umiyak at magmakaawa ay nangibabaw ang pride ko. Ayokong ipakita kay Gilbert na nasaktan ako. Sa halip ay tinarayan ko na lang siya para maitago ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Nang araw na yun ay sa bahay ko inilabas lahat ng sakit. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa namanhid na lang ang puso ko. Dati tuwing nanunood ako ng mga romantic movies ay nag-cringe ako sa mga eksena kung saan ay naghahabol ang mga babae sa mga lalaki. Tinatawanan ko lang noon ang mga eksena kung saan ay para bang hindi na kayang mabuhay ng isang babae kapag iniwan siya ng taong pinakamamahal niya. Ngayon ramdam ko na ang pighati nila. Napakasakit palang maiwan. Napakasakit pala ang ma-broken heart lalo na kung totoong pagmamahal ang ibinigay mo sa taong bumasag ng puso mo. Akala ko kasi noon, Mama Mia, ay si Gilbert na ang the one. Hindi ko siya nakitaan ng red flag. Sobrang bait niya. Magalang, relihiyoso, walang bisyo at may respeto sa mga magulang. Sobrang green flag niyang tao. Una kaming nagkita sa isang basketball tournament nang minsang magkaroon ng fiesta sa lugar namin. Dahil sa isang common friend kung kaya kami nagkakilala. Mabilis na dumaan ang mga buwan ay niligawan niya ako at sinagot ko siya. Tumagal kami ng 8 buwan hanggang sa magdesisyon nga siya na tapusin na ang relasyon namin.
Alam ko, Mama Mia, na karaniwan ay walang nagkakatuluyan sa mga first love. Usually, sila raw yung totga natin. Yung the one that got away. Gusto kong patunayan noon na hindi ko magiging totga si Gilbert dahil para sa akin ay siya na talaga ang taong inilaan ng tadhana para makasama ko sa habang buhay. Kaso lang, Mama Mia, ay totoo nga ang sinasabi nila at sa huli ay naging the one that got away ko, si Gilbert. Konting-konti na lang talaga, malulusaw na yung microscope dyan sa harapan mo. Ha? Sorry ang boring kasi. Wala masyadong ganap ngayon. Natapos mo na ba yung blood samples na binigay kanina? Oo, may result na. Nagawan ko na ng report. Bakit naman tulala ka dyan? Pumapatay lang ng oras. Ang tagal ng out ko eh. Di nga, yung totoo. Kasi hindi lang kita one time na nahuling tulala dyan. Most of the time talaga sobrang tahimik mo, lalo na nitong mga nakaraang araw. Dati sobrang daldal mo, kaya nagtataka ako bakit biglang hindi ka na umiimik dyan. May problema ba? Wala na kami ni Gilbert. Ha? Bakit? Anong nangyari? Nakipaghiwalay siya sa akin last week. Bakit daw? Pero okay lang naman kung ayaw mong mag-share. Hindi raw niya ako priority at the moment. Marami pa siyang plano sa buhay niya. Unfortunately, hindi ako kasama dun. Oh, Chloe. Pero okay na ako ngayon. Nakapag-move on na ako. Hindi ako naniniwala. Kulang ang 1 week para mag-move on. Tingin ko nasa denial stage ka pa lang. Hindi, totoo nga. Accepted ko na wala na kami. Totoo ba? Ikaw, Ate Allison, anong ginawa mo nung first heartbreak mo? Ako? Maaga kasi akong lumandi eh. High school ako noon nung nagkaroon ako ng first boyfriend. Bakit kayo naghiwalay? Hindi ko na matandaan yung details eh. Basta ipinagpalit niya ako sa classmate namin. Masakit? Oo naman. First love mo yun eh. Kahit pa sabihing puppy love lang, unang pag-ibig mo pa rin yun. Kino-consider mo ba siyang totga mo? Anong totga? The one that got away. Hindi Actually hanggang ngayon tinatanong ko pa rin ang sarili ko kung bakit ako na-inlove sa mokong na yun. Ako kasi tinuturing kong totga si Gilbert eh. Bata ka pa naman. Marami ka pang makikilala dyang iba. Hindi naman kasi ibig sabihin na first love mo, true love mo na. Magkaiba yun. Ano bang pagkakaiba nun? First love, self-explanatory naman yon, di ba? True love, yung totoong love. Yung pang till death do us part na. Yung ka-forever mo. Yung kaya mong isacrifice pati buhay mo para sa taong yun. Paano kung si Gilbert na yung true love ko? Mahirap pang sabihin sa ngayon eh. Siyempre, siya pa lang naman yung kaisa-isang lalaking minahal mo. Alam mo, love is a journey eh. Dadaan ka pa sa maraming heartbreaks bago mo mahanap yung true love mo. Yung first love, kumbaga, yun yung unang hakbang. So unless nagka-jowa ka na ng iba, hindi mo pa masasabi kung sino talaga ang true love mo. Ganun ba yun? Well, hindi ko naman sinasabi na porket first love, hindi na yung true love. May iba na nakaka-jackpot talaga sa pag-ibig. Yung first love nila yung true love na nila. Kaso mahirap makamit yun eh. Parang loto lang. Kala ko kasi si Gilbert na talaga yung the one eh. Nasasabi mo lang yan kasi fresh pa yung relationship nyo ni Gilbert. Kapag totally healed ka na at nagmahal ka na ng iba, baka dun, masasagot mo na kung true love ba talaga ang nararamdaman mo sa ex mo. Kailangan mo kasi ng comparison eh. Girl, cheer up! Hindi lang si Gilbert ang lalaki sa mundo. Huwag ka na magsayang ng oras kakaisip sa lalaki ng iwan sa'yo. Hindi niya alam yung worth mo kaya ganun nang nangyari. Alam mo, mag-early dinner tayo pagka-out natin. Ako ang taya. Pag-usapan natin yung problema mo baka sakali makatulong ako sa pag-move on mo.
Buti na lang nandyan ka. Kailangan ko talaga na makakausap ngayon eh. Salamat ate ha. Wala yun. Mama Mia, hindi naglaon ay tuluyan na rin akong nakapag-move on mula kay Gilbert. Kung paano? Simple lang. Kinalimutan ko ang past at nag-focus ako sa present. Nakatulong ang oras para mag-heal ang puso ko. Hindi ko nga alam kung naghilom na nga ba talaga ang sugat nito o baka nasanay na lang ako sa sakit. Basta ang mahalaga ay tuluyan ko nang naalis si Gilbert sa isipan ko. Malaki rin ang naitulong ng mga kaibigan at pamilya ko bilang support system sa pinagdaanan kong heartbreak. Sila ang nagsilbing distraction ko, Mama Mia. Sila ang naging source of happiness ko tuwing dinadalaw ako ng kalungkutan. Sa mga panahong pilit kong kinakalimutan ang nakaraan ay mas binigyan ko ng oras ang sarili ko. Itinuring ko ang sarili ko bilang prinsesa dahil alam kong deserve ko naman ito. Kung gustong abutin ni Gilbert ang mga pangarap niya sa buhay, ako naman ay nag-set ng sariling goal na gusto ko ring gawin at sa mga goals na ito ako nag-focus. Halos 1 taon din akong nanatiling single, Mama Mia, hanggang sa dumating na ang araw na may lalaki na namang kumatok sa puso ko. Sa mga panahong yun ay naisip ko na siguro handa na ang puso ko na magmahal ulit. Kaya naman nang muling magparamdam ang pag-ibig sa akin, ay sinubukan kong buksan ulit ang puso ko para sa ibang tao. Alan ang pangalan ng ikalawa kong boyfriend, Mama Mia. Katulad ko ay nagtatrabaho rin siya sa medical field. Isa siyang nurse na nakatira sa probinsya. Dahil parehong nasa healthcare industry ay mabilis kaming nagkagaanan ng loob. Sa Facebook kami nagkakilala. Noong una ay hindi ko siya pinansin noong nagpadala siya ng message sa akin. Akala ko kasi fake account lang siya dahil wala naman siyang gaanong post sa profile niya maliban sa mga pictures na nakatag sa kanya. Ang pagiging tahimik niya sa social media ang nagpatindi ng curiosity ko, Mama Mia. Isang gabi, out of boredom, ay nireplyan ko siya at doon na nagsimula ang pag-uusap namin. Mabulaklak siyang magsalita. Pero ang mahalaga ay hindi siya jejemon mag-type. Plus points na yun para sa akin, Mama Mia. Unang usap pa lang namin ay inamin na agad niya sa akin na nagagandahan daw siya sa akin kaya siya nag-message. Hindi ko na malaya na sa mga sumunod na linggo ay araw-araw na kaming magkausap. Napansin ko na lang ang sarili ko na nakaabang na pala ako sa mga text at tawag niya sa akin. Paminsan-minsan ay napapangiti na lang akong mag-isa ng walang dahilan. Doon ko napagtanto, Mama Mia, na nafo-fall na ako kay Alan. Hindi naglaon, umoo ako sa panliligaw ni Alan. Pumasok kami sa isang long-distance relationship kung saan ang tanging bagay na nagbubuklod sa aming dalawa ay ang text, tawag at video calls. Busy ah. Di makapag-focus sa kinakain? Siyempre, dapat mag-multitasking tayo habang lunch break. Hindi na kasi ako makakapag-reply mamaya eh. Respect the food. Dapat kung kain lang. Mamaya na yung kaka-cellphone mo. Heto na, ibababa na po. Magpapaalam lang po ako sa kausap ko. Sino ba kasi ang kausap mo at mas importante pa kaysa sa pagkain? Jowa ko. May boyfriend ka na? Kailan pa?
Hindi ko talaga masyadong pinagsasasabi pero meron na. Yun nga lang, sa Cebu siya nakatira. Ay, LDR kayo? Oo, So, hindi pa kayo nagkikita? hindi pa sa ngayon pero plano ko mag-Cebu next month. Iba! Ikaw ang pupunta sa kanya? Hindi ba baliktad? Yung lalaki dapat ang bibisita sa'yo? Ay nako ate, wala na tayo sa 90s. Minsan kailangan din mag-effort ng mga babae para sa mga lalaki. Gender equality nga, di ba? Well, tama naman pero concern lang ako sa safety mo. Makikipagkita ka sa lalaking online mo lang nakilala? Ang tapang mo, ha? Oo, hindi pa kami nagkikita ni Alan pero alam ko mabait naman siyang tao. Nurse siya, tapos pinakilala na niya ako sa nanay niya bilang girlfriend. Hindi ba tricky ang LDR? Ba't mo naman nasabing tricky? Kasi parang kilala mo na siya na hindi. I mean, alam mo na yung mga bagay na ipinapakita at ipinapaalam niya sa'yo. Eh paano yung hindi? Iba pa rin kasi talaga yung nakikita mo face to face kesa sa screen lang. Kaya nga ako pupunta ng Cebu, di ba? So sure ka na ba talaga sa Alan na to? Oo naman, sasagutin ko ba siya kung hindi? Ano naman yung mga bagay na nagustuhan mo sa kanya? Marami. Palagi siya nag-a-update at nangungumusta. Hindi siya clingy or obsessive. Nirerespeto niya yung oras ko. Sweet siya, may takot sa Diyos. At higit sa lahat, love na love niya ang nanay niya. Parang si Gilbert. Ay, may pagbanggit ng ex? Eh di ba ikaw na mismo nagsabi sa akin na we need to compare para malaman natin kung alin ang true love? Nasabi ko ba yun? Oo, kaya! Yun yung advice mo sa akin nung nagdadrama ako sa breakup namin ni Gilbert noon. So ang gusto mong sabihin, kino-compare mo nga si Alan kay Gilbert. Oo, hindi naman maiiwasan yun eh. Nakakaloka tong batang to. O anong naging resulta? Ng comparison ko? Akin na lang siguro yun. Mabuti yan. Kung magko-compare ka man, sarilinin mo na lang. Iwas away na rin. Baka mamaya sabihin ng jowa mo na hindi ka pa nakaka-move on sa ex mo. Hindi naman sa ganun. So basically, parang si Gilbert ang standard mo, ganun ba? May kanya-kanyang pros and cons naman yung dalawa. Tulad ng, Si Gilbert honest, pero si Alan may pagkabolero. Pero alam mo, kahit binobola niya ako, kinikilig pa rin ako. tinamaan nga ang lola mo. Medyo marupok ka sa part na yan, ha? At least may nag-good morning na sa akin. Eh sa'yo. Hoy, sira ulo ka? Mama Mia, naging maganda naman ang unang 2 buwan ng relasyon namin ni Alan. Halos gabi-gabi kami noong nagvi-video call bago matulog. Iyon na lang kasi ang tanging paraan para mas mapatibay pa ang relasyon namin dahil hindi naman namin nakikita ang isa't isa physically. Habang papalapit na noon ang araw ng biyahe ko papuntang Cebu para makipagkita kay Alan, ay kapansin-pansin ang biglang pagiging cold nito sa akin. Sobrang dry na noon ng mga replies niya. Dumadalang ang mga tawag at video calls naming dalawa. Ang dahilan niya ay sobrang busy daw siya sa ospital dahil understaffed sila. Sa kabila nito, Mama Mia, ay nagpatuloy pa rin ako sa plano namin. Lumipad ako papuntang Cebu. Pero habang nasa eroplano ay hindi na pinapansin ni Alan ang mga messages ko. Sa mga oras na yon ay kinakabahan na ako, Mama Mia. May pakiramdam na ako na parang ayaw akong siputin ni Alan. Paglapag ko ay wala ngang Alan na sumalubong sa akin. 5 oras din ako naghintay sa airport. Ilang beses ko siyang binigyan ng chance sa pagbabaka sakaling busy lang siya o baka nagkaproblema lang kaya hindi nakaka-reply. Kaso nga lang, Mama Mia, ni Anino ay hindi nagpakita sa akin. Agad akong nag-book sa isang hotel. Patuloy pa rin noon ang pagkontak ko kay Alan hanggang sa bigla na lang niya akong blinak sa lahat ng social media accounts niya. Hindi man lang siya nag-explain. Hindi man lang siya nagsabi kung bakit niya ginawa sa akin yon. Bigla na lang siyang hindi nagparamdam, Mama Mia. And for the second time around ay muling nabasag ang puso ko.
Nasa hotel ako ngayon, ate. Gusto ko na nga sanang umuwi eh. I-enjoy mo na lang muna ang Cebu. Marami namang pwedeng pasyalan dyan. Paano ko ma-enjoy ngayon ang stay dito kung si Alan lang din naman ang maaalala ko? Mas maganda na yung umuwi na lang ako para matapos na to. Tarantado talaga yung lalaking yun. Mahirap ba magsabi na ayaw niya makipagkita sa akin? Sana man lang sinabihan niya ako na ayaw niya akong kitain para hindi na lang ako tumuloy. Nagsayang lang ako ng pera, oras at effort. Hindi kaya may tinatago siya? Baka naman pamilyado na yung taong yun. Hindi ko alam. Bigla na lang niya akong binura sa buhay niya. Block na ako sa Facebook niya. Hindi ko na siya makontak. Ang salbahe naman nun. Ang dami kong messages sa kanya, ni isa wala man lang siyang binasa. Sa sobrang desperada ko na nga, pati sa email niya nag-send na ako ng message. Alam mo kung anong masakit? Gusto ko magalit sa kanya. Gusto ko malaman niya na nasaktan ako sa ginawa niya. Kaso hindi ko magawa kasi nga wala na akong means of communication sa kanya. Hindi man ito yung worst case scenario, pero isa to sa mga ipinag-aalala ko sa'yo nung nalaman kong babiyahe ka mag-isa para makipagkita dyan sa jowa mo. Sabihin mo nga sa akin, Ate Allison, hindi ko ba deserve na makatanggap ng true love? Deserve nating lahat ng true love. Kaso nga lang, mahirap hanapin ang bagay na yan. Lagi na lang ako nasasaktan. Ang hirap namang magmahal. Ganun naman talaga ang buhay. Walang madali sa mundong to. Lahat ng bagay kailangan nating paghirapan para makita natin yung worth nito. Parang ang hirap ng magtiwala. Ang hirap alamin kung sino ba talaga yung totoo sa hindi. Bakit kaya ganun, no, te? Bakit kung sino pa yung totoo kung magmahal, palaging sila pa yung niloloko? Hindi ko rin alam ang sagot dyan eh. Isipin na lang natin na baka yan yung way ng destiny para sabihin sa'yo na hindi kayo ang para sa isa't isa ng partner mo. Grabe naman yung destiny na yan. Masyadong mapanakit. Alam mo, Chloe, okay lang umiyak. Kung nasaktan ka, umiyak ka. Magalit ka. Ilabas mo yung emotions mo. Huwag mong kimkimin. Pagod na akong umiyak eh. Ayoko nang umiyak. Sawa na ako dyan. Wala naman tayong magagawa eh. Kung ayaw na talaga ni Alan, ayaw na niya. Tanggapin na lang natin. Matatanggap ko sana kung nagsabi man lang siya kung bakit. Parang kahapon lang, nagplano pa kami ng mga spots kung saan niya ako ipapasyal dito sa Cebu. Tapos kung kailan nasa eroplano na ako, tatakbuhan niya ako. Ang daya naman nun. Wala eh. Walang iya siya eh. Yan yung sinasabi ko sa'yo dati. Sa LDR, hindi mo talaga makikilala ng tuluyan ng isang tao hanggat hindi mo pa sila nakikita ng personal. Kaya dapat hindi ka masyadong nag-invest ng emotion sa kanya. Sobra-sobra ka kasi kuma-attach eh. Ganun ako magmahal eh. Then try to reserve yourself next time. Gawin mong lesson yung ginawa sa'yo ni Alan. Ano nang plano mo ngayon? Nag-book na ako ng flight pa uwi. Uuwi ka na talaga? Hindi mo na susubukang tingnan ang ganda ng Cebu? Wala na. May lamat na ang Cebu para sa akin. Tuwing naiisip ko ang lugar na to, si Alan kagad ang pumapasok sa isip ko. Yung lalaking pinakilig ako at biglang iniwan sa ere na wala man lang closure. Huwag ka nang maghanap ng closure. Kasi yung ginawa niya mismo sa'yo, yun na yung closure na hinihintay mo. Yun na ba talaga yun? Saklap naman. That's life. Minsan, kailangan maging harsh ng buhay para may matutunan tayo. Agad naman akong nakapag-move on mula kay Alan, Mama Mia. Mabilis lang ang naging healing stage ko dahil siguro ilang buwan lang kaming tumagal. Pero pagkatapos ng nangyari sa akin ay ipinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi na muna ako iibig muli. Pero ang pangakong yun ay napako rin sa huli dahil sa sumunod na taon ay muli akong nagkaroon ng boyfriend. Jacob ang pangalan niya. Nurse din siya katulad ni Alan pero ang kaibahan lang ay hindi kami LDR dahil pareho kaming nagtatrabaho sa iisang ospital. Matagal ko nang kakilala si Jacob kaya alam na alam ko na ang ugali niya. May itsura din siya, mas maputi nga siya kaysa sa akin kung tutuusin.
Hindi siya pala salita pero kapag ikaw ang nag-approach sa kanya ay tsaka lang siya nagiging madaldal. 3 buwan kaming naging magjowa hanggang sa umamin siya na bisexual siya, Mama Mia. Ginamit lang daw niya ako para mapatunayan kung alin daw ba sa dalawa ang mas gusto niya. Babae ba o lalaki? Pang-apat na naging karelasyon ko ay si Robinson. Isang engineer na mas matanda sa akin ng 7 taon. Nakatatlong dates pa kami bago ko napag-alamang may current girlfriend na pala siya at sex lang ang habol niya sa akin. Ang huli kong naging boyfriend ay si Chris. Siya ang pinakamatagal sa mga naging boyfriends ko, Mama Mia. Muntik na nga kaming umabot sa anniversary namin kung hindi lang siya nag-cheat noong nagtrabaho siya sa abroad bilang factory worker. Matapos ang 5 sunod-sunod na heartbreaks ay nagdesisyon ako na tumandang dalaga na lang, Mama Mia. Siguro hindi talaga para sa akin ang pag-ibig at destined na akong mag-isa sa buhay. Pero kung kailan naman ako sumuko, ay tsaka naman biglang nagbiro ang tadhana. Kung walang lalaki ang magmamahal sa akin ng totoo, ako na lang ang magmamahal sa sarili ko. Yan ang naging mantra ko simula nung isara ko ang puso ko sa pag-ibig. Masyado kasi akong nag-focus noon sa paghahanap ng relasyon sa puntong napapabayaan ko na ang self-worth ko, Mama Mia. Hindi rin naman kasi maiiwasan yon dahil may dala na ring pressure ang edad ko na malapit na akong mag-30. Matapos ang 5 failed relationships ay pinalitan ko na ang approach ko. Hinayaan ko na lang na ang universe na mismo ang mag-decide kung magkakajowa pa ba ako, hindi na. Hindi na ako naghanap. Sa halip ay naghintay na lang ako. Sa edad ko kasi, Mama Mia, ay hindi ko na kailangan ng short-term relationships. Gusto ko ay yung totohanan na talaga dahil hindi na ako bata para sa mga fling at kung anumang klase ng game of love. Ang buong oras ko ay tinutok ko na lang sa trabaho, pamilya, kaibigan at sa sarili ko. Nag-ipon ako at nag-invest para sa future ko in case na tumanda nga akong dalaga. Nagpundar ako ng maliit na business at binuo ko ang sarili kong travel bucket list. At kung kailan dumating ako sa araw kung saan stable na ang buhay ko, Mama Mia, kontento na at wala nang ibang mahihiling pa, ay tsaka naman dumating ang sagot sa panalangin ko na hindi ko inaasahan. Isang taong mula sa aking past ang biglang nagpakita at sumulpot sa harapan ko. Grabe, kakasahod lang natin pero mauubos kagad sa mahal na mga bilihin ngayon. Ay nako, sinabi mo pa. Kaya nga minsan mas gusto ko sa palengke na lang kaysa grocery para mas tipid eh. Pero to be fair naman, kung mas gusto mo ng mas convenient na buhay, need mo talagang gumastos. Hindi rin naman masamang maging praktikal. Tulad itong corned beef na to, 80 pesos ang isa. Dito na lang tayo sa 30 pesos, pare-pareho lang din naman ang lasa niyan eh. Hindi mas masarap kaya itong 80 pesos. Pareho ka rin namang mabubusog niyan. Chloe, huwag mong tipirin ang sarili mo. Kaya nga tayo nagtatrabaho para may panggastos, di ba? Tsaka, wait lang. Si ano ba yun? Sino? Ayun! Si Gilbert ba yun? Saan nga? Ayan na siya! Papunta na siya rito, Gilbert! Uy, huwag mong tawagin. Wala na, natawag ko na eh. Allison! Chloe! Long time Kumusta na kayo? Hi! Eto, pretty pa rin naman. Ikaw? Eto, busy sa pag-grocery para sa pamilya. Pamilya? Oo, sila nanay.
Ako kasi bumibili ng grocery para sa kanila. Ah, kala ko may sarili ka ng pamilya eh. Ako? Naku, wala pa. Ay, alam nyo, may nakalimutan pala akong kunin. Kailangan ko pala ng wet wipes. Wait lang ha, maiwan ko na muna kayong dalawa rito. Samahan na kita. Hindi, diyan ka lang. Mabilis lang ako. Mag-usap muna kayo dyan. Bye-bye! Bye, Allison. Kumusta ka na? Eto, okay lang. Humihinga pa naman. Doon ka pa rin ba sa dati nagtatrabaho? Oo, wala pa rin namang gaanong nagbago sa akin after 4 years. Ikaw, kailan ka pa bumalik galing Pangasinan? Matagal na akong bumalik. 1 taon lang naman ako doon. Nag-train lang ako ng bagong employees doon tapos bumalik din. I see. So, same company ka pa rin nag-work? Hindi na. Umalis na ako doon last year. May sarili na akong company ngayon. Maliit lang naman pero at least ako na yung boss, di ba? Wow, congrats! Anong klaseng company? Bale, gumagawa kami ng mga application at software para sa mobile at PC. Nagde-develop din kami ng mga mobile games na based sa Filipino culture. Talaga? Ang layo naman yata sa dating work mo. Ito talaga yung passion ko eh. Actually, nag-aral ulit ako. Short course lang naman para malaman ko yung basics. Uy, good to know na naabot mo na yung mga pangarap mo. Oo nga eh. Ikaw, may pamilya ka na? Wala pa. Single pa rin. Uy, tingnan mo wala pang singsing sa daliri ko. Ewan ko ba? Wala naman akong balat sa puwet pero sobrang malas ko talaga sa pag-ibig. Pareho pala tayo. Hindi rin ba nag-work ang past relationships mo? Hindi, pareho tayong single. Last time na nagka-girlfriend ako, 4 years ago pa. Ibig mong sabihin... Oo, ikaw yung last girlfriend ko. 4 na taon na akong single simula nung naghiwalay tayo. Hindi ka naghanap ng iba? Ba't naman ako maghahanap ng iba kung may laman na ang puso ko? Sabi ko naman sa'yo, aabutin ko lang yung mga pangarap ko. Talaga ba? Sandali lang hahanapin ko lang si Ate Allison. Baka naligaw na yun eh. Bye! Nice seeing you ulit, Gilbert. Chloe, sandali lang. Ano yun? Pwede na ba kitang ma-add ulit sa Facebook? Oo, pwede naman. Doon na lang tayo mag-usap. Mama Mia, hindi ko alam kung anong gustong ipahiwatig ni Gilbert sa akin. Pero ng araw na yon ay hindi na siya nawala sa isipan ko. Ibang-iba na siya mula sa Gilbert na nang iwan sa akin 4 years ago. Obviously ay naabot na rin niya ang mga pangarap niya dahil kitang-kita naman ito sa malaking pagbabago sa itsura niya. Sa totoo lang ay proud ako sa ginawa niya, Mama Mia. Worth it ang pagpili niya sa pangarap niya kaysa sa akin dahil ngayon ay successful na siya sa buhay. Sa pagkikita ulit namin ni Gilbert ay parang kandilang muling nasindihan ang spark sa pagitan naming dalawa. Kahit na ilang taon na ang lumipas simula noong huli ko siyang nakita, kahit na siya pa ang unang lalaking bumasag sa puso ko, noong muli ko siyang nasilayan ay para bang nakaramdam ulit ako ng saya. Para bang tinubuan ang puso ko ng sariling mga paa at nagtatatalon sa tuwa. Muli akong inad ni Gilbert sa Facebook katulad ng sabi niya. Doon ay nagpatuloy kami sa pag-uusap sa mga bagay na nangyari sa amin sa mga taong wala kaming balita sa isa't isa. Para kaming nanumbalik sa simula. Kinaibigan niya ulit ako hanggang sa muling gumaan ang loob ko sa kanya. Hindi naglaon, Mama Mia, ay nagsimulang aminin ni Gilbert ang totoo niyang pakay. Gusto daw niya akong ligawan ulit. Sa totoo lang, Mama Mia, gusto ko ring ibalik ang dating kami ni Gilbert. Pero dahil nga sa mga trauma ko ay natakot na akong umibig ulit. Natakot na akong buksan ang puso ko dahil baka sa huli, maiiwan na naman akong luhaan. Litong-lito ako noon kung ano ba ang dapat kong gawin
Kaya kinonsulta ko ang katrabaho at best friend ko na rin na si Ate Allison. Hindi na ako magtataka kung bakit gusto kang ligawan ulit ni Gilbert. Girl, nag-glow up ka kaya? Ang laki ng ipinagbago mo ngayon. For sure, pati yung ibang ex mo liligawan ka ulit kapag nakita ka. So anong gusto mong palabasin? Gusto lang akong balikan ni Gilbert kasi nag-glow up ako? Well, pati naman siya nag-glow up din Ang pangit naman ng rason na yon para magkaroon ng comeback. Gusto mo talagang malaman yung totoong opinion ko? Oo, kaya nga ako lumapit sa iyo eh. Para sa akin, wala namang masama kung bibigyan mo siya ng second chance. Talaga? Bakit naman? Sa akin talaga manggagaling yung rason. Hindi, gusto ko lang malaman yung point mo. Well, sa'yo na mismo nang galing na simula noong naghiwalay kayo, never siyang nakipagrelasyon, di ba? Oo, kasi nga busy siya sa pag-aayos ng buhay niya at ng family niya. Ibig sabihin nun, totoo nga yung naging rason niya kung bakit kanya iniwan. Totoo rin na ikaw talaga yung mahal niya kasi hindi siya naganap ng iba. Siguro, hindi pa talaga yung oras nun. So what if ngayon na yung right time, di ba? Palalampasin mo ba yung pagkakataon na yun? Pero paano kung masaktan ulit ako? Willing ka bang i-give up yung hinahanap mong true love dahil takot ka? O willing ka mag-take ng risk para hindi ka magkaroon ng what ifs later on? Alin sa dalawang pipiliin mo? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Mahal mo pa ba siya? Hindi naman nawala yun eh. Oo, tanggap ko na yung fact na wala na kami noon. Pero hindi ibig sabihin nun na wala na rin yung pagmamahal ko sa kanya. Alam mo nung nakita ko ulit siya, parang bigla na lang bumalik ako sa dati. Mahal mo naman pala eh. So bakit ka nagdududa? Kasi nga pagkatapos ng mga heartbreak na na-experience ko, natuto na ako. Yun naman pala eh. Bakit ngayon takot na takot ka? Kung natuto ka na, alam mo na yung mga dapat na iwasan para hindi ka na ulit masaktan. Ang tanong, kailangan mo bang iwasan si Gilbert? Sa lahat ng ex mo, sino ba sa kanila ang may acceptable reason kung bakit sila nakipaghiwalay? Si Gilbert, 'di ba? Oo, siya nga. Hindi naman kita pinipilit na makipagbalikan. At the end of the day, desisyon mo pa rin yan. Ako, nagbibigay lang ako ng advice pero kung ano man ang maging decision mo, support pa rin naman kita. Salamat ate ha. Sabi nga sa akin ni Gilbert, araw-araw doon yung pinapanalangin noon na sana kapag stable na siya sa buhay, sana raw single pa rin ako. Once daw na pareho pa kaming walang asawa by that time, ipopursue daw niya ulit ako. Kasi ibig sabihin noon, ako na raw talaga. Yun daw yung sign na hiningi niya para makumpirma. Anong nakakatawa dun? Kaya pala kahit makailang boyfriend ka, walang nagtatagal. May nagdarasal pala para sa'yo. Yun din kaya ang will ng itaas para sabihin sa akin na maghintay ako? Wala naman kasing masama sa paghihintay. Kesa naman mapunta ka sa maling tao, mas maganda na yung antayin mo yung tamang tao. Sabi nga ni Lola ni Dora sa Kalye serye dati, sa tamang panahon. Tingin mo ito na yung tamang panahon? Masasagot natin yan kapag binigyan mo siya ng chance. Sana nga siya na talaga. Napaisip ako sa mga sinabi sa akin ni Ate Allison, Mama Mia. Sa kabila ng takot na maaari ulit akong masaktan ay matapang kong binuksan muli ang puso ko para bigyan ng ikalawang pagkakataon si Gilbert at ang naging relasyon namin. Hindi ko naman siya agad sinagot, Mama Mia. Ipinaliwanag ko rin naman kay Gilbert na wag naming madaliin ang proseso na naintindihan naman niya. Matyaga niya akong hinintay at pinatunayan niya sa akin na deserve niyang magkaroon ng second chance. After 5 months ay sinagot ko si Gilbert at isa na siguro ito sa mga best decisions na nagawa ko sa tanang buhay ko. Hanggang ngayon, Mama Mia, ay going strong pa rin kami ni Gilbert. Sa katunayan niyan ay may isa na kaming anak.
Kasal na kami sa West at ngayong taon ay nagsimula na ang construction para sa ipinapatayo naming bahay. Next year naman ay plano naming magkaroon ng church wedding. Sa hinaba-haba ng pinagdaanan ng puso ko, hindi ko ini-expect na babalik din pala ito sa totoong nagmamay-ari. At si Gilbert yun. Maaaring tama nga na wrong timing ang relasyon namin noon. Nakafocus kasi ako noon sa present, samantalang si Gilbert ay ang future na ang inaalala. Ngayon, Mama Mia, ay naniniwala na ako sa destiny, sa soulmate at sa perfect timing. Kasi kahit anumang gawin natin, kahit nasaan pa tayo, kung may tao talagang inilaan si Lord para sa atin, ay darating din ito in the right place and at the right time. Maraming salamat, Mama Mia, sa pag-share ng aming kwento. Mabuhay po kayo at ang programa niyong Barangay Love Stories. Hanggang dito na lang, ang inyong forever ka puso at forever ka barangay, Chloe.